Welcome back sa ating mga balitang basketball. Sa naging magandang performance ni Trayce Jackson Davis sa Golden State Warriors, tinapos niya na yung mga usap-usapan na wala pa ring legit na center ang Golden State Warriors. Itong si Jackson Davis ay isang center, mga idol. Si Jackson Davis ay 6'9" ang kanyang taas bilang center. Si Nikola Jokic naman 6'11". Si Anthony Davis 6'10". Yung mga 7-footer naman ay sina Joel Embiid and Rudy Gobert. Sa taas na yan ni Trayce Jackson Davis ay hindi na rin siya lumalayo sa mga magagaling na center ng NBA. Pero syempre kung sa performance naman, syempre malayo itong si Jackson Davis. Nagsisimula pa lang siya, mga idol. Pero kitang-kita naman na sa kanilang laban kontra Pistons ay mayroon talaga siyang maibubuga. Double-double, 12 points and 10 rebounds. At kaya kung siya yung itatao ni Coach Steve Kerr sa center position, ay meron din siyang maiko-contribute. At kaya sa naging performance na yan ni Jackson Davis ay parang mayroon nang tumapos sa mga usap-usapan na wala talagang legit na center itong Golden State. Mayroon pa nga silang backup na big man kay Quentin Post na kanina ay nakapukol din ng isang 3 out of 3. 7-footer itong si Quentin Post, mga idol. Ito ay kanilang i-develop pa. Pero as of now ay nasa magandang kalagayan pa naman ang kanilang center rotation. Samantala sa sinabi ni Mark Cuban, bilang na lang ang araw, ang mga taon para sa isang NBA player na magkaroon ng 1 bilyong kontrata. Sa ngayon, hawak ni Jason Tatum ang pinakamalaking kontrata sa NBA, $314 million sa loob ng 4 na taon. Lumalaki ng lumalaki ang mga kontrata sa liga at dahil yan sa mga panibagong pinirmahang TV deal ng NBA. Kung malaki ang pera ng liga, malaki rin ang mga kontrata ng mga manlalaro. Yung mga panibagong deal na pinirmahan ng NBC at ng ESPN ay nasa 11-year deal yan. At kaya imagine kung matatapos ang 11 taon na deal nila, mayroon na namang panibagong deal, lalaki ng lalaki pa yung kontrata. Siguro hindi magtatagal ay mayroon talagang makakatanggap ng 500 million, 600 at sa susunod na mga taon, 1 bilyon ang matatanggap. Ngayon, hindi pa naman sila nakatanggap ng 1 bilyon pero ayon sa mga eksperto, mukhang makakaabot dyan sina Luka Doncic ng Dallas Mavericks, Wembanyama ng Spurs, mga idol, at pati na si Shai Gilgeous-Alexander. Napakaswertean ng mga susunod na mga manlalaro ng liga. Hawak ni Bronny James, Jordan Poole and Alex Sor ang worst plus-minus sa NBA. Mayroon silang plus-minus -40, mga idol. Ang ibig sabihin niyan ay kapag sila'y nasa loob ng court at naglalaro, mga idol, sila'y na-outscored ng 40 points. Take note na hindi lang yan sa isang laban, 3 laban yan sa kanilang huling 3 games. Mayroon silang worst plus-minus -40. Kapag sila'y nasa loob, sila'y na-outscored ng 40 puntos ng kalaban. Ang plus-minus ay sukatan kung maganda ba ang impact mo kung ikaw ay nasa loob. Kahit na malaki man yung numerong kinakamada mo pero hindi maganda yung impact mo sa mga kasama mo, hindi pa rin maganda ang iyong plus-minus. Kung ating babaliktarin, kung mayroon kang plus-minus +10, na-outscored nyo ang kalaban ng 10 points kapag ikaw ay nasa loob. Definitely kay Alex Sor, Jordan Poole and Bronny James, kinakailangan pa nilang mag-adjust, mga idol.